Inendorso na sa House Justice Committee ang 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. At live po mula sa Batasang Pambansa, nauna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong susunod na mangyayari? Bok, sabi nga ni House Committee Chairperson Jervy Luistro ay agad nilang aaksyonan itong mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ia-adopt daw nila yung ginawa nilang proseso sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon ngang na-refer na sa House Committee on Justice itong 4 na impeachment complaints. Ibig sabihin po, deemed initiated o nag-umpisa na ang impeachment laban sa bise. Simula na rin nung 1-year bar rule, bawal na pong maghain ng anumang bagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa loob po yan ng 1 taon. Inaasahan namang magtatakda na rin ng schedule kung kailan nga pag-uusapan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Narito po yung pahayag ng isa sa mga endorser ng impeachment complaints na si ML Cartelis Representative Leila De Lima. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Samantala, Bok, kumpiyansa naman na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na lulusot sa committee level itong impeachment laban sa bise. Tingin niya, may basbas ito ng liderato ng Kamara dahil inendorso pa ito mismo ng House leaders na sina Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chairperson Benny Abante. Yung ika-4 po ngayon na impeachment complaint. At may paliwanag naman dyan si Congressman Ortega. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. Sarili po naming desisyon to. Actually, when I was with Manong Benny at sinabi niya na merong complainant, si Attorney Cabrera, nakita naman po namin yung complaint niya, which is very much similar po nung sa 19th Congress except for the Madriaga testimony. So, hindi naman po ako nagdalawang isip kasi nga nakikita ko naman po na very strong po yung basis. Okay, Marian, maiba naman tayo. May nabanggit si VP Sara nung isang araw na may napili na siyang running mate sa 2028. Anong alam mo tungkol dito? Yes, Bok, tama ka. No? Sa isang panayam sa SMNI, sinabi ni VP Sara na may napili na raw siyang maging katandem. Pero hindi pa muna niya ito pinangalanan dahil hinihintay pa raw niya yung desisyon nito. Sabi pa ng vice, noong nakaraang taon pa raw niya na-recruit yung magiging katandem. Samantala, binaliwala naman ng ilang kongresista yung mga naging hakbang at pahayag ni VP Sara tungkol sa kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo. Hindi raw sila natatakot na babalikan sila ng vice kapag nanalo siya sa 2028. Nanindigan po sina Congressman Ortega at yung makabayan bloc na si VP Sara pa nga ang dapat matakot. Pakinggan po natin yung kanilang pahayag. Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. Pumupunta, namamasyal at pumupunta sa mga iba't ibang lugar. So baka kailangan ng hype. Siguro pinapalakas niya yung pundasyon niya and part siguro ng diskarte niya yun na manligaw. I don't think may impluwensyahan or matatakot or may intimidate po yung komite. Baka she felt the need to announce or make an announcement o para pag-usapan. Pagwalda sa confidential funds, yan ang demand ng taong bayan in the same way na nanagot ang kanyang tatay para sa crimes against humanity at nasa ICC siya ngayon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live po mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.